Nagsimula ang pelikula sa isang matanda na ginagawa ang isang tipet na si Otang. Kinuha ng tipet master mula sa oven ang isa ring kagaya niya na si Xiao Xiang, at namangha rin ang asawa ng matanda sa kagandahan ng gawa. Sumunod ay may tea store owner na pinagmamalaking pinakita ang kanyang koleksyon ng mga tipets, at kinuha ang isang baboy na nagpalabas ng kakaiba nitong katangian sa tubig. Ang isang laruan naman ay nagpapalit ng kulay kapag binuhusan ng tsaa, at ipinaliwanag din na kahit matagal na silang ginagamit ay nananatili pa rin sa mga ito ang halimuyak ng tsaa. Kinuha ng customer yung bida para gamitin, pero sinabi ng may-ari na hindi naman yan nagpapalit ng kulay. Wala rin itong silbi kaya balak na lang daw niyang itapon ito. Pagsapit ng gabi, nagsigalawan na ang mga tipets na nagbigay sa kanila ng kaginhawaan. Sinubukan ng bida na makipag-usap sa iba pero inaway lang siya ng reindeer pagkatapos ay umalis na ito. Pinagtipo naman ng matandang laruan ang lahat para sa susunod nilang araw ng trabaho, pero walang pakialam dito si Otang kaya humiga na lang siya sa isang bowl. Sinabi ng kambal na nakapag-serve daw sila ng 8 tsaa pero 4 lang daw yun kasi tig-4 ang nagawa nila kanina. Pinuri naman niya si Mr. Piggy na nakasyam na splashes sa mga customer. Kaya sinabi ng bida na talagang sumisikat na ito. Pero ang pinakamagaling sa kanilang lahat ay si Froggy, na may 11 serving at nangunguna ulit araw-araw. Sinabi nito na ang kanyang karisma ay may dahilan, at sasabihin niya daw ngayon ang sikreto kaya excited na makinig ang lahat maging si Otang. Ang sikreto daw ay natural na talento, isang agos ng tsaa niya ay napakaganda, napaka-elegante, pero alam na ito ng lahat kaya hindi natuwa ang bida. Ininsulto naman ito si Otang dahil wala daw itong silbi pagdating sa tsaa, kaya nagpaliwanag yung bida na pagdating sa mga customer, nasa kamay na lang ng Diyos ang kapalaran. Pinutol ng matanda yung usapan at sinabing wala ka na namang nai-serve sa mga customer ngayong araw. Kinabukasan, may isang parang bola ang humagas sa may Ferris wheel, sa bawat dinadaanan nito ay iniska ng misteryosong bagay ang buong lugar pagkatapos ay lumipad ito sa ere. Pumunta ito sa kalapit na bayan at eksaktong pumasok din iyon sa loob ng tea shop ng bida kaya nagulat ang lahat at nagsimulang magpanik. Tinulak din ito si Otang, buti na lang ay nakapatong siya sa may bola pero hindi malaman kung saang direksyon ito pupunta. Bumunggo siya kay Froggy kaya natigil ang kanyang paggalaw, pagkatapos ay tinitigan ng lahat kung ano nga ba itong pumasok na bagay sa shop nila. Nilapitan iyon ng bida at ininspeksyon ng mabuti, at nung simula na gumalaw na ito, bumalik ulit sila sa pagiging ordinaryong tipets. Lumabas ang tunay na itsura ng bola na parang isang robot, nung inobserbahan naman niya ang mga laruan, wala naman siyang nakitang kakaiba pero itinulak naman ng matanda si Otang. Sinubukan siyang kausapin nung robot pero hindi nila ito maintindihan. Sumunod ay nagsabi na ito ng magandang araw kaya nagtawanan ang lahat. Tinignan din ng dayuhan yung orasan kaya napagtanto nito na ibang panahon ang napuntahan niya. Tinanong naman siya ni Piggy kung taga-future yung robot, kaya nagpaliwanag ito na galing siya sa isang wormhole, na may napakaliwanag na lagusan. Hindi naniwala si Otang kung taga-future daw siya ay alam dapat niya ang mangyayari sa hinaharap, na sumagot naman ng oo yung dayuhan. Katulad na lang in 30 seconds, tutunog daw ng malakas ang langit pero sinabi ng matanda na wala namang bagyo ngayon. Sinabi ni Piggy na titignan pa rin niya ito sa labas. Sinamahan siya ni Otang pero ang nakita lang niya ay maaliwalas na himpapawid. Ilang sandali, may maingay na eroplano ang dumaan sa itaas, kaya natuwa si Mr. Piggy at naiyak dahil totoo ang sinabi ng robot. Hindi pa rin nakumbinsi dito yung bida kaya nagtanong ulit siya na ano daw ang magiging itsura ng susunod na papasok sa shop. Sumagot yung robot na nakapula ito ng kasuotan, binata at kulay blonde ang buhok. Natawa si Otang dahil araw-araw, ang una laging pumapasok sa shop ay ang boss nila, kaya pagsapit ng 7 o'clock, nagsitakbuhan na ang lahat para bumalik sa kanilang pwesto. Sorpresa namang nagkatotoo ang sinabi nung dayuhan nang pumasok yung delivery boy, na may pulang suot at blonde na buhok. Dahil dito, umiyak ulit si Piggy sa pagkamangha. Naniwala na sa kanya ang lahat kaya tinanong kung anong pangalan daw niya. Nagpakilala sa kanya yung bida at nagmungkahi na bibigyan niya daw ng pangalan yung robot. Simula ngayon ay Xiao Lai na daw ang pangalan niya, pagkatapos ay hinila ito ng bida para magsabi ng personal na katanungan. Paano daw niya mapapalitan yung kulay niya ng kahit kaunti lang, kaya sinimulan siyang i-scan ng robot. Pero nahihiyang sumagot yung dayuhan na maski siya ay hindi niya alam kung paano yun mangyayari. Sa labas, sasamahan daw ng bida kung saan daw nanggaling si Xiao Lai, kaya itinuro nito yung direksyon ng Ferris wheel.
Iniska ng robot yung kalye kaya doon daw sila dapat pumunta. Sumunod ay sumakay sila sa bike at humagas din sa mga wire kaya naglambitin sila dito. Dumaan din sila sa may bahay na bilog at nasira, kaya nagalit ang mga Hornets at hinabol silang lahat ng mga ito. Sa huli, nakarating na sila sa perya kaya pinindot ni Atang ang button para mapaandar ang Ferris wheel. Tatalo na sana sila sa pinakatuktok nito pero pinahinto naman yun ng bantay. Nahulog yung dalawa pero tumatalbog pala yung robot at nakakapit din sa may bakal. Ilang sandali, napuntahan din nila yung taas ng tore at sinusubukan ni Atang kung meron ng portal na gate dito pero walang nangyayari. Tinanong niya ulit si Xiao Lai kung paano na sila makakapunta sa future pero hindi rin ito alam ang gagawin. Sumubok yung dayuhan ng iba't ibang paraan pero maski siya ay walang naging resulta. Sumunod ay napunta sila sa ibang tea shop at sinabi ng pagong sa kanya na hindi daw yung future ang habol ni Atang, kundi yung magbago lang ang kulay niya. Ang kailangan daw nilang hanapin ay si Treholman, at alam nito ang lahat ng sagot sa kanilang katanungan. Pinakita na ngayon ng ibon yung mapa, at ipinaliwanag ng pagong na nakatira iyon sa may madilim na underworld. Dapat silang maglakbay sa ilalim ng lupa at magpatuloy, hanggang makarating sila sa pinakadulo nito, at doon nila makikita si Treholman. Pagkarating nila sa imburnal ay sumakay ang dalawa sa bangka, at dito, tinuruan ni Atang yung robot ng martial arts kaya gumaya ito sa kanya. Sumunod ay may nakita yung bida na snow dome kaya ibinigay niya ito sa kasama. Nagustuhan daw ito ni Xiao Lai at sinabi sa kanya na tinuturing niya kasing kaibigan na ito. May paparating naman na malakas na agos ng tubig sa likuran nila kaya binalaan ito yung kasama na tumakas. Sa kasamaang palad, natangay ng baha yung robot pero pilit na inililigtas ito ni Atang, kaya pati siya ay naagos ng maraming tubig. Nagpatuloy silang maanod sa imburnal, hanggang sa marating nila ang pinakadulo nito na ikinatakot naman ng bida. Habang naglalakad, napansin ng robot na wala daw ito sa mapa kaya nagalit si Atang. May nagpakita naman sa kanilang misteryosong nilalang at sinabing alam daw nila ang tamang daan, at nagpalabas ng iba't ibang anyo sa harap ng ilaw. Pagkatapos ay nagpakilala ang mga ito bilang sila Squeaky at Sneaky, at tinanong sila kung saan daw sila pupunta. Sumagot sila na hinahanap nila si Treholman na alam naman nung dalawang daga, pero binalaan sila na teritoryo ito ni Flash, buti na lang ay may alam silang ligtas na lagusan na pinaniwalaan naman ng mga bida. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at sumakay din sa tinawag na elevator. Sa taas nito, nagbigay ulit si Squeaky ng signal kaya gumalaw ang tulay sa harapan nila sabay nagdugtong din ito. Dumaan sila sa may tubig na pintuan at sa loob nito, may isang magara na pasilyo na maraming nakatayo na daga. Binigyan din sila ng pamunas at pagkatapos magpatuyo, tumambad sa harapan nila ang magandang silid na may cone shell sa sentro nito. Naalerto naman ang mga residente sa pagdating ng mga bagong dayuhan sa lugar, pagkatapos ay kinausap ni Sneaky yung boss na nandito na daw yung maliit na robot. Kinumbinsin ng dalawa na nasa silid daw ngayon si Treholman, sabay binuksan nila yung malaking pintuan. Namangha ng sobra si Atang sa sobrang lawak ng silid na may sari-saring kagamitan at kayamanan dito. May boses silang narinig na kinukolekta daw niya ang lahat ng mga kakaibang bagay sa mundo at inaangkin din niya. Nagbibigay daw ito ng kaligayahan sa kanya sabay na mukaan na nung bida na iyon pala ay yung bandido na si Flash. Lumapit sa kanila ito at namangha sa bagong robot na nakita at nagkwento ito tungkol sa nakaraan. May mga scientist na binubuo ang isang bagay sa gitna, gamit ang virtual assistant, unti-unti niyang kinukumpleto ang isang bagay na may IQ knowledge system. Samantala, naghahanda ang dalawang daga sa gagawing pagnanakaw. Unti-unting bumababa si Sneaky pero nagkaproblema yung kasama niya sa itaas, at nabigo yung kanyang gagawin kaya tumalsik yung bola palabas ng silid. Hinabol naman kaagad ito nung dalawang scientist hanggang sa umabot sila sa may hagdanan. Bumunggo yung bola sa gilid ng veranda kaya tumalsik ito papunta sa perya sa ibaba. Balik sa kanila, tinignan ng mabuti yung bida pero walang interes dito yung malaking daga. Pagkatapos ay ipinakita nito ang isang tipet na ubod ng ganda at namukaan kaagad ito ni Atang. Lumapit siya kaagad dito, sabay sinabing parehas lang daw silang hinulma sa iisang clay. Sinugod naman siya nung dalawang kalaban at nung aatakihin din siya ni Flash, biglang umatake rin yung robot na nagpatalsik dito. Kaagad naman sila tumakas sa ibabaw nung gumugulong na robot, sabay tumalbog din sila sa hindi mabilang na mga spring water. Habang tumetakas, nilabanan din ni Xiao Lai yung mga kalaban na daga sa daan, at isa-isang inilagan nila Atang yung tubig na ibinabato sa kanila.
May nakaharang na mga daga rin sa may lagusan, kaya gumawa ng paraan yung bida na makalagpas sa kanila at matagumpay silang nakalayo. Pero nahabol sila ni Flash at umatake rin ito kay Otang. Sinubukan din itong habulin yung robot pero binunggo lang siya sa may pader. Naglaban yung dalawa ng martial arts pero nadedepensahan lang ito ng daga, hanggang sa inikutan siya nung robot ng maraming beses kaya tumalsik ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, sinabi ni Flash na huminto daw at bumalik, kaya bilang isang makina, sumunod si Xiaolai sa utos at nagpunta sa dating pinanggalingan nito. Walang kontrol sa sarili na ngayon yung robot sa kanyang ginagawa, hanggang sa makarating ulit ito sa laboratorio. Pagkagising niya, nagtataka ito kung bakit naroon siya, pagkatapos ay binati naman siya ng isang AI machine. Ipinaliwanag nito na nasa loob siya ngayon ng Robot Research Institute, kaya napagtanto ni Xiaolai na hindi pala siya nagmula sa future. Pinanood din sa kanya ang dalawang scientist na sinasabi na itong bagong home robot ay nire-record ang lahat ng nasa paligid, maging pagkuha din ng mga litrato nyo. Meron din itong voice command system, at nagbigay sila ng demonstrasyon kung paano gawin yun. Nakita rin nung bida ang lahat ng ibang robot na kagaya rin niya sa pader. Sabay nagkaroon ng paayong AI machine at tinawag yung mga prototype na mga robot. Lahat ng mga ito ay pumupunta sa sentro, at pumila sa harap nilang dalawa. Sinabi ng AI na umikot sila kaya ginawa rin ni Xiaolai, pagkatapos ay nagpalabas sila ng iba't ibang formation. Nagalit yung bida kaya umalis na lang ito, sabay sinundan din siya ng mga scientist na gumawa sa kanya. Samantala, napadpad sa ilalim ng tubig itong si Otang pero naalerto siya nung may dumating na lumiliwanag na isda. Pinanood niya ito mula sa loob at nakita na nahuli ito ng isang bagay. Mabait yung bida kaya tinulungan niya itong makalaya, pagkatapos ay nagpasalamat din ito sa kanya. Ilang sandali, nagsilabasa na rin ang iba pang mga lumiliwanag na isda, nilapitan ulit siya ng kaninang blowfish sabay maraming beses siyang hinalikan nito. Pagkatapos noon ay inihatid siya paakyat sa lupa kaya nagpasalamat yung tipet sa kanila. Ilang sandali, may nakakita sa kanyang malaking daga at sinimulan nitong habulin si Otang. Aksidente namang nahulog siya pero buti na lang ay nasagip ito ng kaibigang robot. Parehas nilang hinarap muli ang kalaban na daga at pilit nitong tinutulak sila sa bangin. Gumanti naman si Otang sabay binigyan ito ng matinding uppercut. Dahil sa sobrang sakit, natakot na sa kanila yung daga sabay tumakas na rin ito papalayo. Pagkatapos, ipinaliwanag ng robot na galing pala siya sa isang research laboratory sa may bundok, at yung akala niyang wormhole, isa pala itong Ferris wheel na pinaghulugan niya mula sa institute. Matapos ang mahabang paglalakbay, may naengkwentro sila na maraming laruan at hayop na pupunta yata lahat sa isang direksyon. Nagtanong si Otang kung saan sila pupunta at sumagot ang porcupine na makikipag-usap silang lahat kay Treeholeman. Ilang sandali, nakita nila pagkatapos ang marami at mahabang pila papunta sa tuktok, at sa pinakadulo nito ay may maliwanag na entablado. May mga amphibia na lumabas kaya namangha ang audience, sumunod ay may announcer na nagpakita rin, at sinabi na ngayon ang kaarawan ng mahal nating Treeholeman. Kaya magpasalamat tayong lahat para sa kanyang magandang payo at gabay patungo sa magandang kinabukasan. Nagsigawan naman ang lahat at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan na Treeholeman. Pero espesyal din ang araw na ito dahil kung sino man ang mananalo sa kompetisyon, ay siyang may karapatan na magtanong ng isang beses sa mahal nating leader. Simple lang ang laro, kung sino man ang matapang na makapunta sa kabilang dulo ay siyang mananalo, sabay nanguna dito ang isang bayawak. Mag-isa siyang pumasok sa kurtina, pagkatapos ay bigla na lang itong tumalsik pabalik sa audience. Matapang naman na nagboluntaryo itong si Xiaolai, pinipigilan siya ng bida na wag gawin yun pero humarang ang mga bantay sa kanya. May naririnig na ingay ang lahat ng nanonood pero walang nakakaalam kung ano ba talagang nangyayari. Nagpumilit pa rin yung bida na puntahan yung kaibigan, at sa likod ng kurtina, may maliwanag na kwarto dito at nakitang dinakip yung robot sa itaas. May humarang ulit sa kanya na mga bullfrog pero binigyan siya ng pag-asa na makadaan kung makakatawid siya sa sapa. Sobrang mainit yung tubig pati dito, pero tumalon pa rin yung bida sabay sumugod sa kanya ang mga kalaban. Matapang na tumalon siya dito ng paisa-isa habang iniilagan din yung iba. Sumunod ay iniiwasan din niya ang mahaba na mga dila ng kaaway at naiwasan din ang sabay-sabay na atake ng mga ito. Dahil dito, nakalaya sa pagkagapos yung robot at lumapit kaagad sa kaibigan. Inanunsyo na sa lahat ang pagkapanalo ng mandirigma sa kompetensya, kaya kasabay nilang nagdiwang ang mga naroon.
Pinakita na sa dalawa ang itsura ni Treholman, at pinaalala sa kanila na isang beses lang silang pwedeng magtanong. Nagpaubaya yung robot kaya naglakad papunta sa liwanag yung bida. Sa dulo nito ay isa palang computer na may search website, pagkatapos ay isinulat ni Atang yung katanungan niya gamit ang keyboard. May kaguluhan namang nangyayari sa may itaas kaya nag-collapse yung bakal na tulay. Hindi pa daw natatapos yung pagsusulat nitong bida pero nadistorbo rin siya ng bumabagsak na mga poste sa paligid. Pagkatapos noon, may isang tao na pumasok sa silid at napansin yung nasirang robot sa sahig. Nakilala ito nung nagtatrabaho sa laboratorio kaya naisipan na dalhin ito sa kanya. Sinundan naman siya ni Atang sa kabilang silid, at nakita niya na inaayos si Xiao Lai. Nagkwento yung tao sa robot na siya talaga ang gumawa ng Treehole.com, para may matulungan siyang mga tao na meron ding problema. Natapos ang pelikula na nagbago na ang kulay ni Atang, habang si Xiao Lei ay naging robot assistant na ng scientist sa kanyang shop, at nung nagpaalam na ang mga bata sa kanya, tinawag ng bida ang atensyon nito at natutuwang nagkita na muli ang magkakaibigan. Pinagmalaki rin ni Atang na otentikadong tipet na siya simula ngayon.